ikaw ay higit sa 60 taong gulang, mayroong isang pribadong gawi na maaring tahimik na sumisira sa iyong kalusugan at halos walang sinuman ang nagsasalita tungkol dito, ang pagpaparaos sa sarili. Isang bagay na itinutring na karamihan sa mga lalaki na ligtas at natural ay maaring maging nakakasama habang nakakaedad. Hindi dahil sa mismong gawain, kundi dahil sa kung paano tumutugon dito ang iyong tumatandang katawan. Ang gumagana ng 30 o 40 anyos ka ay maring dahan-dahan nang nakakasira sa iyong prostata, nakpapahina sa iyong paninigas, at umubos ng iyong enerhiya sa mga paraang hindi mo man lang namamalayan. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang urologist at men's health specialist na may higit sa 30 taong karanasan sa paggamot sa mga pasyenteng lalaki na nakakaedad. Ginugol ko ang mga dekada sa pagtulong sa mga kalalakihan na protektahan ang kanilang sigla, makabangon mula sa sexual na disfunksyon at mapanatili ang kalidad ng kanilang buhay kahit matagal ng retirado. At nakita ko na ang magkahinatnan kapag ang mga nakatagong gawin na ito ay napabayaan. Inaakala ng karamihan sa mga lalaki na kung masarap sa pakiramdam, tiyak na hindi ito nakakasama. Ngunit heto ang katotohanan, hindi ang gawain ng pagpaparaos sa sarili ang mapanganib, kundi ang paraan ng paggawa mo nito. Ang ilang mapamamaraan, dalas, at naudiyo na bagay ay maaring humantong sa pangmatagalang pinsala na hindi magpapakita nga, sintomas hanggang sa huli na ang lahat. Sa video na ito, ibubunya ko ang 4 na pinakapanganib na pagkakamali sa pagpaparaos sa sarili na ginagawa ng mga lalaking higit sa 60 at kung paano ito maiwasan. At ang ika-4 na pagkakamali, ito yung malamang ay hindi pa naibabala sa iyo kahit ng iyong doktor. Bago tayo magsimula, kung seryoso ka sa pagprotekta sa iyong kalusugan at pananatiling malakas pagkatapos ng 10, siguraduhin mag-subscribe at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga kritikal na payo na partikular na ginawa para sa malalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, i-type ang 1 sa makomento. Kung hindi, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mas masusuportahan ang iyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Magsimula tayo sa una at pinakakaraniwang pagkakamali. Isa na ginagawa ngang maraming matatandang lalaki ng hindi namamalayan. Ang pagpilit sa paninigas o pagmamadali sa kasukdulan kahit na malinaw na nagsesenyas ang katawan na kailangan nito ng ibang diskarte. Unang pagkakamali, ang pagbabalewala sa kalidad ng paninigas at pilit na pagpaparaos. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Isang matandang lalaki na nakaupo sa aking harapan, bigo, nalilito, at kahit na nahiya. Sabi niya sa akin, Doktora, dati ayos lang naman. Ngayon, kailangan kong pilitin. Mas diinan para lang may maramdaman ako. Hindi niya alam, ngunit inilalarawan niya ang unang tahimik na pagkakamali na maaring sumisira sa kanyang sexual na kalusugan sa mga paraang maaring hindi na may babalik. Pagdating mo sa iyong ika-60 dekada, ang iyong katawan ay nagsisimulang magbago sa mga banayat ngunit mahalagang paraan. Bumabagal ang daloy dugo, nagbabago ang pagiging sensitibo nga nerbiyo, at ang nga pagbabago sa hormon ay nagpapabagal at nagpapadelikado sa buong proseso nga sexual na pagtugon. Ngunit maraming lalaki ang hindi nag-adjust. Sinusubukan nilang magparaos sa sarili sa parehong paraan na ginawa nila noong 30 o 40 anyos sila, mahigpit na hawak, mabilis na galaw, at desperadong pagmamadali sa orgasmo. At kapag hindi na pareho ang pakiramdam, mas lalo pa nilang pinipilit, kapwa pisikal at emosyonal. Ang katotohanan ay, ito ay maaring maging lubang nakakasama. Ang pagpilit sa kasukdulan kapag hindi pa handa ang iyong katawan ay maaring makdulot ng maliliit na punit sa tisyong ari, makarita sa uretra, at makbigay ng pilay sa makalamnan sa paligid ng pelvic floor. Mas malala pa, naglalagay itong hindi kinakailangang presyon sa prostata, na nagiging mas marupok habang nakakaedad. May mga pasyente ako na nakaroon ng matagalang pananakit sa singit, nabawasang pakiramdam o talama na pamamagan ng hindi man lang ito inugnay sa paraan ng kanilang pagpaparaos, hindi ito dramatiko o biglaan. Ang pinsala ay mabagal, tahimik,
at naipon sa paglipas ng panahon. Ngunit ang dahilan kung bakit napakapanganib ng pagkakamaling ito ay kung gaano ito hindi nakikita, hindi ka nakdurugo, hindi ka nakakapasa. Unti-unti mo lang nararamdaman na nababawasan ang lahat, mas kaunting pananasa, mas kaunting sensasyon, mas kaunting kumpiyansa, at kaya't mas lalo mong pinipilit paulit-ulit hanggang sa hindi na makasabay ang iyong katawan. Dun na lumalabas ang mas malalalim na problema tulad ng erectile dysfunction, pamamagang prostata, o kahit na mga problema sa pag-ihi na gumagambala sa iyong pagtulog at kalayaan. Kung alin man sa mga ito ay pamilyar sa iyo, alamin mo ito, hindi mo ito kasalanan, at hindi ka nag-iisa. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naturuan na pagkatapos ng 60, ang sexual na aktibidad ay kailangan gawin ng may pag-iingat, presensya, at pagalang sa bagong ritmo nga katawan. Hindi mo ito ginagawa ng mali, kailangan mo lang itong gawin ng iba. Sa halip na pilitin ang iyong katawan na tumugon, matutong makinig dito. Gumamit ng mas mabagal, mas sinasadyang magalaw. Make focus sa sensasyon, hindi lang sa pagpaparaos. Hayaang natural na mabuo ang pagnanasa ng walang presyon. At higit sa lahat, ituring ang iyong katawan hindi bilang isang makina na kailangang ayusin, kundi bilang isang bahagi mo na dapat unawain. Dahil kapag sa wakas ay tumigil ka sa pagpilit at nagsimulang magbigay pansin, lahat ay nagsisimulang magbago. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na pagkakamali, isa na hindi lang nakakapekto sa iyong katawan, kundi binabago ang takbo ang iyong utak sa mga paraang maaring sumabotahe sa tunay na koneksyon at pangmatagalang kasiyahan. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng pornografiya bilang nag-iisang pampasigla. Naalala ko pa ang isura sa muhangang isang pasyente nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang ngagawi. Siya ay 67. May pinag-aralan at sinusubukang unawain kung bakit nawala ang kanyang pagnanasa para sa tunay na intimasya. Sabi niya sa akin, "Doktora, wala na akong maramdaman ngayon maliban na lang kung may pinapanood ako online. At kahit noon pa man, hindi na tulad ng dati." Ang tahimik na pag-amin na iyon, na sinabi ng may halong pagkalito at kahihiyan, ay isang bagay na narinig ko na mula sa hindi mabilang na matatandang lalaki. At madalas itong tumutukoy sa isa sa mga pinaka-napapabayaan ngunit nakapipinsalang gawi pagkatapos ang 60. Ang paggamit ng pornografiya bilang iyong naisang mapakukunan ng sexual na estimulasyon. Sa yuktong itong buhay, hindi na pinoprosesong iyong utak ang estimulasyon sa parehong paraan tulad ngang dati. Ang high-speed, high intensity na nilalaman ay labis na nagpapasigla sa mga reward center nga utak na nagpapabaha dito dopamine sa mga paraang hindi kayang pantayan ng tunay na intimasya sa buhay. Sa paglipas ng panahon, nag-adjust ang iyong nervous system. Nagiging manhit ito. Ang dating nagbibigay sa iyong kasiyahan ay tila wala ng dating ngayon. Ang dating nakakapagpasigla sa iyo ay halos wala ng epekto. Nagsisimula kang mahanap ng mas matining nilalaman, mas mahabang session, mas madalas na paggamit. At sa lahat ng oras na iyon, ang natural na kakayahan na iyong utak na masiyahan sa haplos, koneksyon, at pagnanasa ay nagsisimulang maglaho. Hindi ito isyung moralidad, ito ay tungkol sa biyolohiya. Ang labis na paggamit ng pornografiya sa mas matandang edad ay tahimik na kumakain sa iyong sexual na sigla. Binabago nito ang iyong reward system na ginagawang mas mahirap tumugon sa iyong kapareha, mas mahirap makahanap ng kasiyahan sa pisikal na haplos, at mas mahirap maramdaman ang pakiramdam ng pagiging malapit na dulot ng tunay na intimasya. Maaari kang magsimulang makaramdam ng mas pag-isa, emosyonal na pagka-disconnecta, kahit na depresyon at hindi mo maintindihan kung bakit. Ang mas malalim na pinsala ay emosyonal gaya ng pisikal. Nakaroon ako nga lalaking umiyak na nagsasabi sa akin na hindi na nila nararamdaman ang kanilang sarili. Namimiss nila ang maaraw na natural na dumarating ang pagnanasa, kung saan maaari nilang tangkilikin ang isang sandaling ang pagiging malapit ng hindi nangangailangan ng screen. Ang pinakamalungkot na bahagi ay marami sa kanila ang hindi kailanman nalaman na ang gawin na ito na ginagawa ng pribado ay maaring makaroon ganitong pampublikong kahihinatnan sa kanilang relasyon, kanilang kumpiyansa at kanilang pangkalahatang kapakanan. Ngunit hindi pahuli ang lahat para makbago. Ang iyong utak ay napakadaling umangkop kahit napakatapos ng 10. Sa paglipas ng panahon at intensyon,
Mari mong sanayin muli ang iyong isip na tumugon sa tunay na koneksyon sa mundo. Magsimula sa pamamagitan ng pagbabawas ng paggamit ng screen. Gamitin ang alaala, pantasya, o kahit pagbabasa upang muling gisingin ang iyong panloob na mundo. Magugulat ka kung gaano karaming sigla ang babalik kapag itinigil mo ang pagpapamanhid dito. At habang tinitiknan natin ng mas malalim, may isa pang pagkakamali na kasing tahimik ngunit mas nakakaubos ng lakas sa pisikal na aspeto. Sa katunayan, maaring ito mismo ang dahilan kung bakit ang ilang nga lalaki ay nagigising na pagod, nawawalan ng interes sa buhay, at hindi malaman kung bakit patuloy na nawawala ang kanilang enerhiya. Ikatlong pagkakamali, masyadong madalas na pagpaparaos para sa iyong edad at antas enerhiya. Tahimik siyang naupo sandali bago sa wakas ay nagtanong, posible po bang masyado ko itong ginagawa? Siya ay 71, nasa maayos na kalusugan, ngunit palaging pagod, irritable, at hindi makapag-focus. Lumala ang kanyang tulog, at ang kanyang motibasyon na gawin ang nga bagay na dati niyang kinagigiliwan paghahalaman, pagbibisikleta, kahit na pakikisalamuha ay nawawala. Akala niya ay dahil sa edad, ngunit matapos ang mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan namin ang iba pa. Halos araw-araw siyang nagpaparaos sa sarili. Minsan higit sa isang beses sa isang araw. Iniisip na nakakatulong ito sa kanya na mag-relax. Sa katotohanan, tahimik siyang inuubusan nito ng lakas. May isang ideya na daladala nga maraming lalaki sa buong buhay nila na ang ejaculation ay laging malusok, laging isang paraang ang pagpapalaya. At bagamat maaring totoo iyon nung 30 o 40 anyos ka, ang iyong katawan pagkatapos ka 60 ay naglalaro sa ilalim ng ibang nga patakaran. Bumabagal ang iyong hormonal recovery, mas matagal mag-reset ang iyong nervous system, at ang iyong enerhiya na dating madaling napapalitan ay nagiging isang mas mahalagang yaman. Ang madalas na ejakulasyon, lalo na kapag pagod ka, nababagot o stress ay hindi nagpapakalma sa katawan, inubos nito ito, at ang halaga ay naipon. Ang pinakapanganib sa pagkakamaling ito ay kung gaano ito tahimik na nangyayari. Hindi mo ito napapansin pagkatapos nga isang beses o kahit 5. Ngunit sa loop nga linggo o buwan, maaring magsimula kang gumising na matamlay, nawawala ang iyong sigla, bumabagsak ang iyong mood at sinisisi mo ito sa pagtanda. Sa katotohanan, ang iyong katawan ay nagsasenyas na kailangan nitong mag-imba ng mas maraming enerhiya, hindi gumastos. Ang masyadong madalas na pagpaparaos kapag ang iyong sistema ay pagod na ay maring humantong sa pagbabang testosterone, magulong masiklong pagtulog at kahit napilay sa iyong prostata na nag-ambak sa madalas na pag-ihi at pagising sa gabi. Hindi ko sinasabing kailangan mong ganap na huminto. Sa katunayan, ang ilang antas ng sexual na pagpapahayag ay malusok sa anumang edad. Ngunit dapat itong nakaayon sa kasalukuyang ritmo ng iyong katawan. Kung saan dati ay kaya mong makabawi sa loop ng ilang oras, ngayon ay maring kailanganin mo nga araw. Ang susi ay pakikinig, hindi pakpilit. Para sa ilan, ang pagbabawas sa isang beses o dalawang beses sa isang linggo ay nagdudulot ng kapansin-pansin na pagtaas ng enerhiya, kalinawan at emosyonal na balanse. Ang iba naman ay na-explore nga paraan ng estimulasyon na hindi laging nagtatapos sa ejaculation na nagbibigay sa kanila ng koneksyon ng walang pagkaubos. Kapag itinigil mo ang pagtrato sa iyong katawan na parang makina at sinimulan itong ituring na parang isang matalino at tumutugon na kasama, lahat ay nagbabago. Nababawi mo ang lakas, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mas kaunti ng may mas maraming pag-ingat. Ngunit kung ang pagkakamaling ito ay umuubos na iyong katawan, ang susunod naman ay tumatarget sa isang bagay na mas vulnerable pa, ang iyong prostata. At ang hindi alam ng karamihan sa malalaki ay kung paano mo tinatrato ang maliit na glandulang ito sa panahon at pagkatapos ng pagpaparaos sa sarili ay maaring humubog sa iyong kaginhawaan, kontrol sa pag-ihi, at pangmatagalang kalusugan sa maparaang hindi mo inaasahan. Ika-4 na pagkakamali, pagpapabaya sa kalusugan ng prostata habang nagpaparaos sa sarili. Hindi ko malilimutan ang pasyente na lumapit sa akin na may banayad na reklamo. Walang matinding sakit o biglaan, kundi isang paulit-ulit na pakiramdam ng presyon pagkatapos ng kasukdulan at isang pakiramdam na parang hindi siya ganap na nakaihi.
Siya ay 68, aktibo, medyo malusok, ngunit hindi comfortable sa parang hindi niya may paliwanag. Noong una, hindi niya ito inyuknay sa kanyang nasolonggawi. Lagi ko namang ganito ginagawa, sabi niya. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakapanganib nga pakakamaling ito. Ito ay tahimik pamilyar at dahan-dahang sumisira sa isa sa mga pinakasensitibong bahaging kanyang katawan, ang kanyang prostata. Pagkatapos ng 60, ang prostata ay nagiging mas vulnerable. Ito ay isang maliit na glandula, ngunit ang papel nito sa kalusugan ng malalaki ay napakalaki. Sa panahon ng pagpaparao sa sarili, lalo na kung ginagawa habang nakaupo sa isang kuba na posisyon o naglalagay ng presyon sa perineum, ang prostata ay maaring mamaga o mairita ng hindi mo man lang namamalayan. Idagdag pa din ang ugali nga, hindi pag-ihi pagkatapos ng ejaculation, isang bagay na napapalampas ng maraming lalaki at mayroon kang perpektong kombinasyon para sa matagalang pamamaga, discomfort, o kahit na chronic prostatitis. Ang panganib dito ay hindi lang ang paminsan-minsang pananakit. Ito ay ang naipon sa paglipas kang panahon. Ang tahimik na pilay na ito ay maaring makagambala sa kontrol sa pag-ihi, na nagdudulot na madalas na pag-ihi, mahinang daloy, o mas madalas na pagising sa gabi para umihi. Maari kang makapansin ng mahabding pakiramdam habang umihi, isang kabigatan sa pelvic area, o isang pangkalahatang pakiramdam ng tensyon na hindi kailanman ganap na nawawala. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi naisip na iuknay ang mga sintomas na ito sa kung paano nila hinahawakan ang kanilang sarili. Sinasisi nila ang edad, dieta o inaakala na bahagi lang itong paktanda. Ngunit hindi ito ganun. Mas marami kang kontrol kaysa sa inaakala mo. Ang malilit na pagbabago tulad ng pag-ihi pagkatapos ng kasukdulan para linisin ang uretra, pag-ayos ng iyong posisyon para mabawasan ang presyon, at pagiging mas maingat sa kung gaano kadalas at gaano kalakas ang iyong estimulasyon ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang pagprotekta sa iyong prostata ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit, ito ay tungkol sa pagpapanatiling ang kaginhawaan, kumpiyansa, at kontrol sa iyong pang-araw-araw na buhay. Nakakita ko nga lalaki sa kanilang 70 dekada na nabawi ang kapayapaan sa kanilang makatawan sa pamamagitan, lamang ang pagkatutong, tratuhin ang kanilang prostata ng may kaunting pag-ingat. Hindi ito nangangailangan ng gamot o radikal na pagbabago, kundi kamalayan at kahandaang umangkop. At ngayong naunawaan mo na kung paano maaring unti-unting sirain na apat na tahimik na gawi na ito ang iyong kalusugan, oras na para pagsama-samahin ang lahat. Dahil ang pag-alam sa mga pagkakamali ay isang bagay, ngunit ang pag-aral kung paano muling buuin ang lakas, pagiging sensitibo at kasiyahan pagkatapos ng 60, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Pag-usapan natin kung ano ang maaari mong gawin simula ngayon. Konklusyon, kung umabot ka sa puntong ito, may gusto akong sabihin sa iyo ng direkta mula sa isang lalaki patungo sa isa pa. Hindi ka sira, hindi ka nahuhuli, hindi ka nag-iisa. Ang mapagbabagong maaring napapansin mo sa iyong katawan ang mas mabagal na pagtugon, ang mas mababang enerhiya, ang tahimik na discomfort ay hindi nga senyales ng kahinaan. Ito ay mas senyales. Ang iyong katawan ay nakikipausap sa iyo at sa napakatagal na panahon, tinuruan tayong balewalain ang masenyales na iyon na ipagpatuloy lang ang paggawa nga bagay sa paraang lagi nating ginagawa. Ngunit pagkatapos ang 60, ang mga dating gawin na iyon ay maring tahimik na magsimulang kumontra sa iyo. Nakita mo na ngayon ang apat na pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga matatandang lalaki pagdating sa pagpaparao sa sarili. Ang una, ang pagpilit sa pagpaparaos ng walang matibay na paninigas ay maaring mukhang isang hindi nakakapinsalang paraan, ngunit sa katotohanan, ito ay paulit-ulit na insulto sa tisyu na nangangailangan na kahinahunan at pag-aalaga. Ang pangalawa, ang pag-asa sa pornografiya bilang iyong nag-iisang mapakukunan ng pagnanasa ay tahimik na binabago ang takbo ng iyong utak, nagpapapuro sa tunay na intimasiya sa buhay at nagnanakaw mula sa iyong mas malalim na kakayahan para sa koneksyon. Ang ikatlo, ang masadong madalas na pagpaparaos ng walang pagsasalang-alang sa limitasyon ng enerhiyang iyong katawan ay umubos.
sa iyong sistema sa maparang maaring mag-iwan sa iyong pakiramdam na mahina malabo ang isip o emosyonal na patak. At ang ikaapat, ang pagpapabaya sa kalusugan ng iyong prostata sa panahon at pagkatapos ng pagpaparaw sa sarili, ay nag-imbitang mabagal at nakatagong pamamaga na unti-unting sumisira sa iyong kaginhawaan sa pag-ihi at pangmatagalang sigla. Ang maito ay hindi madramatikong pagkakamali na gumagawa ng headline. Hindi sila kumakatok sa pinto na may sakit o takot. Dahan-dahan silang pumapasok ng paunti-unti hanggang sa isang araw ay magising ka at magtaka kung saan napunta ang iyong lakas, kung saan napunta ang iyong pagnanasa, kung saan ka napunta. At sinasabi ko ito hindi mula sa isang lugar ng pahuhusga, kundi mula sa malalim na pakikiramay. Nakaroon ako nga pag-usap na ito sa daan-daang lalaki na nakaramdam ng pagkalito kahihiyan o pagod na lang sa hindi pakiramdam na sila ay sila. Ang ilan sa kanila ay umiyak na sa oras na aminin nila kung ano ang kanilang pinagdadaanan pakiramdam na manhid, diskonektado o simpleng hindi gaanong buhay. Ito ay mga lalaking na tayo nga karera, na palaki nga pamilya, naglingkod sa kanilang mga komunidad. Ngunit walang sinuman ang nagsabi sa kanila na ang paraan ngang pag-alaga nila sa kanilang sarili sa likod ng nga saradong pinto ay maaring magkaroon ng ganitong pangmatagalang epekto sa kanilang pakiramdam sa mundo. Kaya hayaan ninyong ako ang magsabi sa inyo, ang inyong sexual na kalusugan ay mahalaga pa rin. Ang iyong enerhiya, iyong kaginhawaan, iyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan at connection, lahat ng iyon ay mahalaga pa rin. Ngunit nangangailangan itong bagong uri ng atensyon. Hindi ang uri na mapilit at pinipilit ayusin. Ang uri na nakikinig, ang uri na banayat, mausisa, at magalang. Maaring kailanganin mong matutunan muli kung paano hawakan ang iyong sarili sa mga paraang nagpapalusok sa halip na umubos. Maaring kailanganin mong mag-eksperimento sa pakbagal, pahayaang unti-unting mabuo ang paknanasa, at payagan ang iyong katawan na gabayan ang bilis. Maaring makinabang ka sa pagbabawas hindi dahil sa kahihiyan, kundi bilang isang regalo sa iyong nervous system. Maaring mang matuklasan na ang tunay na kasiyahan ay hindi laging namumula sa kasugdulan, kundi sa presensya, pasensya, at muling pakonekta sa iyong sarili. Ito ay higit pa sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng isang bagong kabanatangang buhay na hindi tinutukoy ng paghina, kundi ng karunungan. Nabuhay ka sa loop ng gadekada na presyon, pagganap at pagsulong. Ngayon, ang iyong katawan ay nag-alok sa iyong ibang bagay isang imbitasyon na maging mas malalim, hindi mas malakas. Naunawain ang iyong sarili ng mas lubusan, na muling tukuyin ang pagkalalaki hindi bilang lakas na walang kahinahunan, kundi bilang lakas na may pagiging sensitibo. At ang magandang bahagi ay posible ang pagbabago sa anumang edad. Nakakita ko ng lalaki sa kanilang 60, 70, kahit 80 na bumalik sa kanilang sarili, na nakakaramdam ngang mas may kamalayan, mas buhay, at mas konektado sa kanilang mga katawan kaysa noong kanilang kabataan. Ang kailangan lang ay isang kahandang mapansin, umangkop at itigil ang paggawa ng bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kung nakilala mo ang iyong sarili sa alinman sa apat na pagkakamaling ito, maglaan ka ng isang sandali ngayon hindi para husgahan ang iyong sarili, kundi para pasalamatan ang iyong katawan sa pagsasalita. At pagkatapos, mangako ka ng marahan ngunit matatak na gagawin ang nga bagay ng iba. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong routine sa isang gabi. Magsimula lang sa isang maliit na pagbabago. Marahil ito ay ang pagbibigay sa iyong sarili ang mas maraming oras, pagpili ang ibang postura, pakiwas sa screen, o simpleng pagtatanong, ano ang kailangan ng aking katawan ngayon? Sa halip na gaano kabilis ako matatapos? Hindi lang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa mga bahagi ng iyong sarili na maaring naramdaman mong nawala o natahimik. Ito ay tungkol sa pagbuwong isang bagong relasyon sa iyong katawan, isa na nakaugat sa karunungan, pag-aalaga at paggalang sa sarili. Kaya habang tinatapos natin ang usapang ito, gusto kong makaroon ka nga higit pa sa impormasyon. Gusto kong makaroon ka nga bagong pananaw. Ikaw ay isang sexual na nilalang pa rin. May kakayahan ka pa ring makaramdam kasiyahan. Pinahintulutan ka pa ring mag-explore, mag-enjoy at mag-evolve. Ngunit ngayon, ginagawa mo ito ng may intensyon, may kalinawan, may kapangyarihang hindi nagmumula sa puwersa, kundi sa pag-unawa. Ang apat na pagkakamali na tinalakay natin ay hindi kailangang tukuyin ka. Maari silang maging turning point,
Mas sandaling kamalayan na nagubukas ngang pinto sa mas mabuting kalusugan, mas mabuting koneksyon, at mas malalim na pagkakakilanlan. Huwag maghintay ngang krisis para gumawa ngang pakbabago. Magsimula ngayon sa maliliit at may kamalayang mga hakbang. Pasasalamatan ka ngayong sarili sa hinaharap para dito. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, sana ay manatili ka dahil sa susunod na gabay, tatalakayin natin ang mapartikular na estratehiya upang tulungan kang palakasin ang iyong paninigas, suportahan ang iyong prostata, at muling pag-alabin ang iyong enerhiya pagkatapos ang 60 nang walang mga tableta, gimmick o kahihiyan. Hindi mo gugustuhing makaligtaan ito. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo o nakatulong sa iyong makita ang mga bagay sa isang bagong liwanag, huwag itong sarilinin. I like ang video na ito, ibahagi ito sa isang kaibigan na maaring nangangailangan nito at tulungan ang mas maraming lalaki na kontrolin ang kanilang kalusugan pagkatapos ng 60. Bawat pakbabahagi ay maaring maging simula nga pakbabago nga ibang tao.